alam ko na rin yan, nakakita na ako ng legit. Meron pa rin tayo second opinion, and then, siyempre, ang pinaka-ultimate dyan is magpapapaslab natin. Actually, tunay to. Sa tunay. I-impress ako na akala ko nawiwirdoan ako sa father ko eh. Ganyan. Ako naman eh, gusto ko magligpit. Kano bang offer mo dito? Okay. Ang resulta ay... Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show. Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Ito ay malolos na Republika Pilipinas, yung first Philippine Republic na coin. 1899 at denomination niya ay 2 centavos. Yan. So ito yung isa sa Holy Grail, hindi sabi natin. Yung Holy Grail ng Philippine coins. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan din ako. Tinitingnan ko pa lang, kinikilibutan. Ito yung isa sa pinaka hard sought, no? Bukod siguro sa 1906 na Philippine peso. Ito ay mahirap. Probably hindi kasing presyo ng 1906. Pero ito ay, kung totoo ito ay isa sa pinakamahirap na hanapin. Mas rare pa to sa 1906. So, totoo lang. At tingin ko yung presyo niya nito, undervalued ito. Yung presyo nito hindi masyadong na-appreciate pa. Hindi pa masyadong nag-appreciate pa. Ang composition nito dapat ay copper. Mukha namang copper. Wow. Bilang isang collector ng coins at bilang dealer ng coins for the past 20 plus years, ang tingin ko dito ay nakakakabahan naman. Wala bang drum. Yan. Mukha siyang genuine sa akin. Yan yung aking personal opinion, no? As a collector, genuine siya. Although tama nga rin yung may nagsabi sa inyo na pinaka-universal na authority dito yung ipapaslab nyo siya sa US to. Wala ba dito sa Pilipinas? Meron. Merong service. Merong service. Nagpo-pull sila ng mga coins na papaslab. I can guide you through the process. Pero sa akin, pinaka-convenient talaga is ipadala nyo. Etong it's a company yung si Arman. Magkano ang value niyan if authentic? Kung sa very fine ito, between $9,000 to $11,000. Oh. Yun yung bentahan nito. In an auction environment. Papa-auction natin to. Kung fine condition, which is more likely, I would say mga kalahati. So ready na kayo pa, ma'am? Oo. First time mo ba nakakita ng ganyan? Second time. Second time. Sana hindi mo binili yung first time? Sa collector din eh. Collector. Oo. Hindi niya binibenta eh. So, at least ito, may chance. Sakali. Actually, sa yung mga coins of father ko, namimili ako which one to keep. Ako yung pipili. Which one to keep? lang yung album or ako pupunta sa inyo. Hindi ko kasi mabibitbit eh. Ito na pala si Arman. Arman. Si Arman, siya yung siya yung kasama ko dun sa Pinoy Pawn Stars. Kasama rin siya dun sa MR Legacy. We do services for slabbing or for grading your precious collection. We have different TPGs accreditation like NGC, PCGS, PMG, then ASG for stamps. Then meron pa rin even for the cards and even Chinese coins for grading under Gongbo. Okay. So yun po ang negosyo natin. Yung mga nabasa mo dun sa list ko, di ba? May mga Spanish coins, 1800.
Sige po. Pwede ano, po natin i-check lahat yun. pero yung iba kasi parang malabo eh. Yung ano na, Worn luma na. na. Basta dalhin nyo lang, ma'am. Checkin natin kung alin yung okay, yung may value, alin yung walang pa. Oo. Yan, total appraisal service naman yan. Ano ko sa inyo. Oo. So, pwede natin gawin yun. Oo. So, ito pala. Ito na yung ano. Oo. Ito yung Malolos coin. Okay. So, second opinion yung ginagawa natin. Kasi, although alam ko na rin yan, nakakita na ako ng legit. Meron pa rin tayo second opinion. And then, syempre, ang pinaka-ultimate dyan is tunay. magpapapaslab natin. Actually, Okay? tunay to eh. Sa tunay. Tunay to. Yung isang legit na nakita ko, although ayaw na mailabas ng may-ari, same meron siyang marks sa edge. May mark sa Which edge. is, oo. Ito. May mark sa edge. Same. Kasi malamang iisang die lang kasi yung ginamit doon eh. So yung mark na yun, nakita ko din yun doon sa napapanta. Ano yung mark? Ano nakasulat? May nakasulat ba? Hindi po. Wala po siya nakasulat. Yun yung flow nung die. Kung saan nang minint siya, nagkaroon siya ng parang dent sa gilid. Dahil din yun doon sa die. Same din yun nakita ko ngayon. Akala ko nga nung una, dent siya. Ito yung parang dent. Yan yung mark niya. Oo. Yan din, yung nakita ko doon. Okay. So, Okay. malamang iisang die yung pinagamitan niya. Okay. So, yan, masasabi kong tunay kasi yun, marami din gustong bumili sa kanya noon. Although ayaw niya ibenta. Yeah. So, ito ma'am, pwede to, para to confirm our opinion, papaslab natin. Sasubmit natin to and then it will took 3 months before it arrives. May warranty ba pag dadalhin sa... Ma'am, may Diba? insurance yan. Insured? And yes, we insured everything under Emery Legacy. Kukuha namin siya ng insurance, kasama yun dun sa sinisingil namin na amount. Oo. So, this one, kung papaslab natin siya, this is around 2.6. Oo. Then, additional na lang, once it was graded and it was labeled as genuine, and addition of it is yung condition ng coins, kung anong kalalabasan na grade, the TPG will ask additional fee. More or less magkano yun? Ang additional fee depends on the assessment of the coin value. Kung magkano nila in-assess yun, halimbawa, 1 million, they will charge a little, like around 30,000. So, hindi ko sure kung magkano nila i-charge kasi pag merong adjustment fee yung mga TPGs, hindi po pare-pareho. Kapag nakaka-receive kami na adjustment sa mga collection na pinapadala sa amin, kung magkano po yung in-email sa amin, yun din yung pinapadala namin sa owner para makita nila fair na yun lang yung amount na additional fee, adjustment fee. Apo. So, yun lang po. Then, if you want, we can handle also, we also offer the, to auction it. Para mas tumaas yung value niya. Makita ng international market. So, yun. Nag-a-assist din po kami doon. Oh. At this point, gusto ko lang muna pa-assess malang price to para how do you call this, i-sell it. Kasi marami pa akong coins, di ba nasabi ko nga. So, parang mamimili pa kami kung which one. So, ang goal niyo muna is i-assess lang. Assess lang muna. Sige, Tapos yung iba, ano ba yung pinapaano rin ba yun? Yung pinapaslab din ba yun? Hindi na. Yung mga Spanish bonds. It depends on condition. Parang worn out na eh. Worn out, then probably it depends if it is key date. Sa bagay kayo na lang mag-decide kasi hindi ko rin ma'am. masabi. Pero this ma'am, I'll assure you, may slab to, napakataas ng value niya. Yeah. Yes. So, yung mga ganyan, So, kahit worn, basta rare or key date, Or key date. natin natawag, pwede natin paslap para tumaas pa lalo yung value. Okay. Kasi kung ganito mo siya ibibenta, like this row,
marami tatawad yan. Oo. Although, mataas nga yung tawad, pero yung katotohanan na dapat na presyo, Oo. hindi mo ma-achieve. So, doon, tutulungan ka namin i-max yung price nito at its best. Okay. Ganon. So, habang nandito, pwede natin siya i-submit. Then, pag na-submit na natin, habang nagde-decide kayo doon sa iba, tumatakbo na yung araw niya. Oo. Then, after 3 months, Testing muna, pagbalik, tapos yung oo, yan. Kahit ito po muna. yung mga ano kasi, yung mga tsaka meron akong album yung halos kumpleto, di ba? Yung Yes, yung nakalagay dyan. sa tapos listahan niya. tapos parang yung 1906 wala ata. Hindi, pero Medals, ang nabanggit meron nyo, kayo. pero nabanggit nyo yung 1906. Hindi pala, nabanggit dun sa listahan, yung 1906 nakalabas ng album. Hindi, parang hindi eh. Parang hindi meron Nandun sa listahan. kasi meron album tapos wala yung 1906. Tapos mga nakahiwalay pa. Nilagay ko nga sa ano eh, inarrange ko na siya. Dala nyo yung list, ma'am. Hindi ko dala yung list, pinakita ko. Oo. Nakalagay Hindi, baka nagkamali lang ako, wala ata. okay. Kasi, parang nilagay ko, 1901, 2, 3, gano'n. Tapos hindi ko na-erase, pero wala ako nakita. Wala kayo nakita. Pero marami, 7, several eh. Common kasi yung 7. 7, 8, Oh, yun yung pinaka-common na sa lahat. Common thing. ano rin yata, mga 2, 3, gano'n. Ang may laban lang kayo dyan, pag nag-uncirculated na yung condition pa. Diyan na magsisiburan tumaas ang presyo. Oo. Yung kapag hindi siya nagamit. Yung pinagamit. Hindi, Gas. mukhang gamit eh. Ayan. Okay. Ay, pero yung nasa ano niya, parang madumi lang. Pero Yeah. parang, di ko Well, alam. probably, kaya nasa album yun yung best niya. Yun yung best specimens niya. Oo. Yan. Siyempre, parang kami, bilang kolektor, may album kami. Lalagyan namin kung ano yung pinaka-maganda doon. Yung mga hindi nakaslab, yung mga to, yun yung pinaka-maganda. So, ganun din siguro yun. Yung nasa album niya, palagay ko magaganda yun. Kailangan lang natin makita. Tapos mayroon pa siya mga iba, mga makintab pa eh, yung mga ano niya, yung piso, 50 cents, may mga makikintab pa siya. And, nagkamali nga ako kasi parang nakaseparate, pinaghalo-halo ko, hindi ko naiisip na bakit nga hiniwalay. May reason yun. Yung pala, hiniwalay niya dahil parang makintab-kintab o Maganda pa. maganda pa. Hindi ko na ano, so nahalo-halo ko kasi binilang ko eh. I'll bring it now. Today. Para, kasi ang submission namin for the month of June is June 20. Oo. Yun yung cut-off Pupunta date. kami sa Hong Kong, dadalhin yan doon. Hand carry yan. So, don't worry. It won't be lost while in transit. Then, Kasi pagbalik, hand carry ganun din po. Hong Hina-hand carry lang. Hong Kong. Akala ko US pinapa. Yes, meron kasing submission center sa Hong Kong, which is a representative din ng mga TPGs. So, from there, doon na nagtatravel yun. Magkano pala ang insurance ito in case? Insurance niya, ma'am, it's around 60,000. 60 lang. Insurance, max. But don't worry, hindi yan mawawala. I'll assure you. Kasi ang dami na namin Bagay nasa TV ka. Oo, ang dami na namin inandal na coins. Actually, isa nga is 5 million ang worth eh. Pero ano yun? It's a Baka Chinese meron coin. ako. It's a Baka. Chinese coin. Kailangan Pinagrade natin namin makita. yun. Soviet siya. Soviet-Chinese coin. It's worth 5 million. Ano to? Tapos, nandito na. Nakabalik na sa may-ari. So, yung hinahandle namin amount of collection, kung susumahin mo sa catalog value, we do travel every month around 100 to 200 million collections worth. Pero ang bata pa nito, Bata lang po ko tignan. 47 na po ako. Mag-go-for. bata pa. I mean, sa bagay ang father ko, kasi habang naglilinis ako, nakikita ko, parang ano, nasa 20s pa lang siya Nagko-collect. nagkukulit siya. na, oh. So, nung 20s before war pa, Viewer. pre-war pa nagkukulit siya. Tapos ang feeling ko yung ibang coins galing sa mga parents niya o sa grandfather Oh, yes, niya. naman. Hindi. Or pagkatapos nyo, may dalawa nagpaano sa akin, nagpa-assess ng buong collection. Yung isa sa isang auction house na kliyente nila. Tapos, yung kliyente, ano siya,
isang family ng type hindi ko nababanggit ko, apelyido. So yun, kung ano yung nasa safety deposit box, pinapasok ko sa bangko, sa deposit box. Pina-assess lahat ng kung saan na naman. Ayun, so yun yung nag-busy rin ako in between, so later ko report. Yung isa naman, court case. Ano siya? Yung na-scam siya nung yung mga Federal Reserve, tapos mga fake coins na kung ano-ano. Gusto ng court ma-certify kung fake talaga, number 1. Number 2, kung hindi fake, ano yung ban? So, ganun yung ginawa. Hindi naman siya matagal gawin. Kasi kung, kung let's say 100 or 200 pieces, mga 1 week, kaya kong i-assess lahat. Pag siyempre, understandable kasi siyempre valuable, no? Parang nakakailan ko dadalhin yung lahat dito. Pwedeng ako yung pumunta sa'yo. Para i-assess lahat. Tapos, anyway, picture ko naman. Pero feeling ko ito lang, ganong value. Kaya lang yun, medyo... Well, you never know, ma'am, unless you show it to us. Bagay. Kasi, baka common ngayon, 1907, yung pala, aero pala siya. Na mahal. Gaya nga ng isang aero ko. Kailangan i-arrange ko kasi. I-arrange ko. Talaga? Meron akong isang aero na siya, yung... Yan, ako din nag-handle nun. No, yung 8 reales na yung siya, yung overstrike. Meron kayong ganun. Pero yun, ordinarily, ang benta nun, mga 2,500 hanggang 5,000 and 6,000. Pero yun, dahil meron siyang error na overstruck, pinaslab ko rin. Tapos sila na rin nag-handle nung pagbenta, no? So, umabot din ng Ako magkaling gano'n. Pero meron ako mga nakikita sa kanya yung... Kasi naggulo-gulo ko rin eh. May nakita ko na nilalagay na niya, error. Ay, hindi error ito. Fake. Parang fake. Nilalagyan din niya ng note. For reference yun na din. Tama rin yun. Kasi... pag nakita ko, inaano ko na hiwalay ko na. Kasi sure naman ako na fake na yun. Marunong din siya kasi tumingin dahil siya, banker siya eh. So, sanay siya sa coins. So, nakuha na natin yung results kay Arman. Maya-maya tatawagan natin si Arman. At nandito na rin yung coin. Nandito na rin si Ma'am. Pumunta siya agad nung nalaman niya na andito na yung results ng slabbing. Ayan, ready na ba kayo doon sa... Ready na. Ready na. Okay. Ano yung gusto niyo marinig muna? The Siyempre, good news or the bad news? May bad news din. Whatever. Whatever. Okay. Ang resulta ay... Saan na yung coin? Hanapin natin yung coin. Ano whatever? Good news or bad news? Bad news muna. Sige. Okay. The bad news is nawala yung coin. Nga pala ma'am, kamusta yung ibang collection? Ready na ba kayong ipa-evaluate yun? Papa-evaluate ko. Lalo na ngayon kasi actually I was hesitant. Kasi siyempre hindi tayo magkakilala initially. Pero na-meet naman kita, na-assess naman kita. Kaya sabi ko okay. Kaya lang sabi ng mga ibang kapatid ko, sabi niyo baka hindi balik yun. Sino ba yan? Ganun. So kaya paminsan sinusundan ko rin kayo. Sabi ko, talagang legit tong mga taong to. Yun. Kaya nga sabi ko, una mag-thank you ako whatever the result is. Kasi, very professional. Ayun. So talagang siya, makikita niyo man from the start, sa akin yung initial na evaluation, tapos in-evaluate ni Armand, and na-deem namin na talagang worth authenticating through a third-party grader, na siya. And salamat din sa tiwala nyo at alam ko hindi mura yung coin na yun. Tsaka kasi as you know, may mga to follow eh. Kaya tinest ko muna yung water. Pero meron ako mga succeeding na you might want to check also. Sige. Dala niyo na ba yung mga yun? Hindi ko dala. Yun nga. Kasi galing ako somewhere na hindi ko naman mabitbit. Sige. So, for now, mapag-usapan natin
yung ito muna coin. Tapos, yun nga. So, bad news muna. Ang bad news ay ito na ang bad news. Hindi siya hinolder. Okay. Hindi siya hinolder ng ano. At sinabi ng PCGS na siya ay counterfeit. Ayun. Ito. Talaga? Sinabi na siya ay counterfeit. Talaga? So, napag-usapan na rin namin ni Arman yan. Maya-maya. Oo. Nagbe-drive lang siya pauwi. Tatawagin natin siya after 10 minutes. Really? Oo. Oo. Yun. So, ang teorya namin is walang qualified dun sa PCGS To check this. to check it. Oo. Kasi nga, hindi siya yung regular na sinecheck nila na coinage. So, hindi ko alam kung tinatamad or what. Sinabi na lang na counterfeit. Or hindi nga enough yung training nung nag-slab na para i-deem na ano siya. Parang kinulang sa puntos. Kumbaga sa ano. Yun. So, it could still be real. Hindi nga lang natin mag-slab. Ngayon, meron tayong mga options dyan. Number 1, i-resubmit natin to another third-party grader, yung NGC. And number 2, pupunta na tayo sa good news. Yung good news is, siyempre, simula nung na-publish yung episode na yan, maraming interested buyers na lumapit sa amin. Ngayon, isa doon sa interested buyers, ang sabi niya, whether it is slabbed or not, willing siyang magbigay ng offer. Yun yung sinabi niya. Actually, papunta siya ngayon. Okay. Yun yung good news ko. Kung, siguro, just hear him out. Hindi, gusto rin niya makita. Hindi pa niya makita. So, ano siya? Ano rin siya? Collector din siya. So, just hear him out kung okay yung, maging, kayo bahala. Coin nyo naman yan, actually. So, ayun, kayo masasagot. Ngayon, tawagan natin si Arman for a more detailed explanation. Can you say that it is authentic? For me kasi, may mga nakita na rin ako before. Na authentic? Na authentic. So, inapaslab nila yung sa kanila. compare. Hindi sila, mga old collectors to. Hindi sila nagpapaslab. Yung collection nila, hindi nila pinapaslab. Tapos, yung sa kanila, may provenance pa talaga. Kanino galing, gano'n. Yung may chain, from the time nung Malolos, convention, punta dito, gano'n. Yung, alam mo talaga yung flow na, So, ko pa rin dyan, personal na ko dyan, it's authentic. Personal na opinion ko dyan. It's really authentic. So, again, yung slabbing service, hindi naman yan infallible na sila yung Diyos na sinabi nila. Yun na yun. Kasi may mga nakakalusot naman. Actually, may nakakalusot sa kanilang counterfeit. Pero, ang ginagawa nila, pag nakalusot sa kanilang counterfeit, sila? Kaya nga sila guarantee service. Merong, pag ma-prove mo na counterfeit yan, kanya nabili mo counterfeit, tapos taas lang. Pwede nga lang i-reverse. Yun yung ginagawa. Pwede nga lang i-reverse. Who else will, verify if it's counterfeit kung sila na yung pinaka... Well, PCGS is just one. May isa pa, yung NGC. Numismatic Guarantee Corporation. Saan yun sa Amerika din? Sa US din. Ano yun nasa Singapore? Hindi, mga branch yun. So, pwede ka through Singapore or Hong Kong. Pwede ka mag-submit dyan. Actually, ganun yata ginagawa nila. Hindi sila talaga pumupunta ng US. Sa Hong Kong sila pumupunta. Tapos inbound. Yung mga per month, mga 200 coins, mga ganun. Ang dami, Mga ganun yung ina-ask nila. So, iba-iba yung service nila. Ito, kakukuha ko lang din kay Arman.
Yan, ito naman Chinese, for Chinese coins. Ah, Yan, mga ganyan. So, parang wala sinasabay-sabay akong mga na nila. ganito. Sige. I guess pwede nga. Ang ano ko kasi ang father ko, katulad mo rin, ni collector din talaga yan. Tapos ano, yung dahil banker nga siya, at marunong din siya tumingin, Yeah. kaya siguro, Pero ano kasi, ano lang din is, kahit yung mga kolektor, meron din silang fake spirits. oo nga, may umaano rin, sumasablay din, ano. Na nakakakuha rin ng fake. Or Oo. minsan, kumukuha sila ng fake para meron comparison. Mako-compare. Kaya ako minsan, may kinukuha rin ako para at least alam ko yung weight, yung itsura, for comparison. Pero minsan, sa kasawiang palad, pag hindi nila labeled properly yun, yung next generation, akala tunay na yun. Yun, ganun yung ganun. Actually sa ano ng father ko, nakikita ko, nilagyan niya Na, counterfeit, nilalagyan niya, Nilalagyan may niya. label. may label. O yun, Oo. ganun talaga dapat. Kung responsible May ka na label collector, Nilabel, hiniwalay ko. niwalay mo na yung mga counterfeit. Tama yan. Kasi, hirap na. Ano ba yung margin moral? Yes, ma. Signature niya. Yung signature niya. So, yung swimsuit. Ano ko yan, schoolmate ko yan. Sa Marinol. Siya ang, President Student Council. Oo, siya President Student Council. Okay. Hello. No, Sir Angelo. Yan, nakapark ka na. Okay, good. Nakapark na ako. Okay, so nandito na siya, no? Naka-video tayo. Yan, si Miss Vicky. Hello. So, ang natin, status natin ngayon, nakwento ko na sa kanya na, Yes. na hindi na holder yung kanyang malolos na coin at naka-label pa na counterfeit. Yan. Gusto mong explain sa kanya in further kung paano nangyari yun? Yes. Sige. Yes, kasi ganito yun, Tita Vicky. Usually, yung mga international trader or yung TPG, they only base it on by the book. Although, for sure, yung actual coin, they don't have it. So what they did is, they base it on the book lang. And probably they see something na hindi pareho dun sa book na reference nila. So that's why they declared it as counterfeit. So yun ang nangyari. Although most of the collectors that I asked to confirm if the coin is legit or not, two of them confirm it is looks legit. So minus me as well na yun din yung yun din yung pag-assess ko. So, maraming salamat, Arman. Oh, thank you so much, Oo. Thank you so much, and Yes, ma'am. magkikita pa tayo. And sabi niya, yun nga, parang itong coin na to, parang test daw sa akin. Ngayong napatunayan na trustworthy tayo at very professional tayo, ilalabas na niya yung ibang mga coins niya. Yes. Yun. Sure. Let us know, ma'am. Yan. So, yan, ma'am. So, kayo ba, willing kayong ibenta to as is or isama doon sa the rest of the collection? Or gusto niyo i-holder mo, ipa-try natin ulit doon sa kabilang, doon sa third, isa pa? Kasi, Iisipin ko muna. Pero outright, pag tinanong mo ako, parang gusto ko pa ipa-test pa uli. No, yun ang today right now. Okay. Pero pag-iisipan ko muna uli. Sige. So, pahawak ko muna sa inyo to. Oo. And then, tayo natin yung isang collector. Sige. Para at least masilip. Marunong din siya magtingin. Sige. Siya. No, he's one of the, na nangolekta talaga ng mga katipunan. Bata pa siya, matanda na rin. Bata pa sa akin.
Yeah. Pero magaling. Oo. Yung mga tunay na expert minsan, mga collector eh. Ano talaga, kasi passion nila yun eh. Yun yung ano eh. Oo nga. Yun. So ako, Philippine coins, yun din yung passion ko. Oo. Pero it's a more broader sense kasi ano tayo eh, as a trader, as a dealer, kailangan marunong tayo dun sa halos lahat Oo nga. ng aspects. Ngayon, itong mga to, matatawag mo silang specialist, hindi lang expert. Specialist na yun talaga. Oo. Kunyari katipunan, ano. Talaga mga related, bata, ano. na-amaze naman ako. Na-amaze ako kasi yung the way we look at our father, parang, ano ba to? Ang weird naman. Ang hilig sa luma. Na-atching na nga kami lahat. Yung parang ganon. Tapos yung pala marami palang ganon. Akala ko, nawiweirdohan kami. Ang hilig-hilig mag-collect ng kung anik-anik. Well, actually, nung pandemic, marami na-create na bagong collector nung pandemic. Kasi lagi na sa bahay, gano'n, walang magawa. Oo. So, ginawa lang, nagkukuting-ting. Lalo na yung mga bata, parang na-amaze ako na nai-interest. Siyempre, iba nang gusto, mga modern eh. Pero may mga batang hindi gano'n. Kasi may mga buyers kami dito na bata talaga. Yung nagpapasama ko sa magulang, gano'n. Kaya nga. Hindi nga lang nila pera, yung pera na magulang yung ano nila. Kaya, i-impress ako na akala ko nawiwirdohan ako sa father ko eh. Ganyan. Ako naman gusto ko magligpit. may isa pang ganito yung panay. Baka meron kayo na. Anong panay na revolutionary coinage. Anong year? Meron ka ba nakikitang panay doon? Kasi siya, pinalilista ko siya sa actually, natigil siya. Kaya... Same year. Ha? 1899 din yan. Parang wala. Saka, ano siya, may triangle. Tapos may tao doon sa harapan. Triangle yung likod, tapos tao doon sa harapan. Parang wala akong ma-recall, ewan ko lang. Parang wala akong ma-recall na gano'n. So yung mga brown new coins, tingnan natin. Kasi baka suspetsa ko kung collector siya. Meron din mga of value doon na alam mo, ordinary mo na lang coins na hindi mo ma-identify. Pero actually, pag tinignan, ito yung mga real na value. Gaya ng mga kwartos, kwartos. Yan yung mga unang ginawang Spanish coins dito sa Pilipinas. Pati yung mga paintings na gano'n, kailangan ba kilala yung artist? Hindi naman. Paintings? Mga lumang ganyan. Pwedeng kilala yung artist, hindi nyo lang alam na kilala. So, yung ibang coins nyo, ano to? Mexican coin. Kita ko ba? Ito. Yan. Carlos III. Pero ginamit dito sa Pilipinas dahil sa galleon trade. So, yung galleon trade, history ko maganda. Yung Manila Acapulco trade, nangyayari dyan, yung mga Chinese goods, parang transshipment yung Pilipinas, niloload dun sa mga Spanish galleons. Ngayon, babiyahe through the Pacific Ocean papunta sa Acapulco sa Mexico. So, unload yung mga Chinese goods, kapalitan mga silver coins from all over South America and Mexico. So, pagbalik ng mga galleon, puro silver na yung laman ng mga ships nila. So, dito naman nagaga. Kaya for the longest time, hindi nagmi-mint yung Pilipinas ng pera. Kasi may nagagamit. Oo, kasi yung nasa tayo na silver and gold standard. So, universally acceptable yung mga coins na yun, yung mga silver and gold coins. Kaya hindi natin kailangan mag-mint ng pera. So, Mr. Buyer, na siyempre hindi ka tayo identified, di ba? Tapos i-distort na lang natin yung boses mo. Na-examine mo na to, and ano sa tingin mo? Legit ba to o hindi? Siguro medyo nasa 50-50, tapos 50. Ganun. Pero interesado kang? Yes, so interested naman. Okay.
So, if ever, siyempre si ma'am hindi pa magde-decide siguro agad siya. I-consider niya pa yung alternatives niya. One alternative is i-resubmit as is next part, yung next TPG, third party grader, which is NGC. And number 2 is pa-auction niya. And number 3, pa-conserve niya muna. Ibig sabihin kasi meron tayong nakitang dito, PVC damage, polyvinyl chloride damage, no? Yung PVC damage nun, nangyayari yan kasi yung mga albums nung araw gawa sa polyvinyl chloride. Ngayon, hindi alam ng mga kolektor nun na yung polyvinyl chloride pala magre-react sa mga coins. So, mapa-silver yan, o gold, siyempre hindi. Mapa-silver yan or copper, meron siyang reaction. Kaya yung sa mga old albums na nangyayari, sa mga old albums, medyo malagkit yung coin. Diba? Ganun yung mga ibang coins niya, diba? Para malagkit na. So, I think hindi exception ito kasi may nasilip din ako na na konting film ng polyvinyl chloride. So, Mr. Buyer, magkano bang offer mo dito? Siguro mga 200. 200. Ano yun? As is na. Ganun. As is sabihin. Wala nang sulian ito. Wala. Yan. Sige ma'am, the floor is Tatanong ko lang yung nag-assess dito yung pinadala natin to, at saka yung second, anong difference nila? Anong difference nung nag-assess ng first at second? Is it a bigger company? Is it a more older company? Ano ba pinagkaiba ng dalawa? Well, for me, yung PCGS mas mas mataas yung resale value. Pareho sila, at par yan. Pero pareho silang nasa Amerika. Parehong America based diyan. May branches sa Hong Kong, Singapore. So yan, rin, parehong silang credible. Yan. If, in terms of credibility, pareho mo maaasahan niya pagdating sa yung grading. Siyempre, hindi naman, sabi ko nga kanina, hindi infallible yan. Na, gaya nito, sabi nila counterfeit, pero hindi tayo nag-agree doon na counterfeit siya. Yan, si Arman, hindi na nag-agree. Tapos yung ating buyer, na ayaw magpakilala, hindi rin nag-agree. Yan. So, yan, ano tingin nyo? Pag-iisipan ko mabuti. Pero kanina, di ba yung tinanong mo ka, I was thinking na pa-check uli. Pero, dahil sinabi mo may PVC, baka I will, get in touch. Sige, Pag-iisipan ko mabuti. So, i-take into consideration yung, another option is ibenta sa kanya as is. Another option is, i-conserve muna, di ba? Ngayon, kung kunyari kung in-serve ito, may chance ba na hindi mo na siya bibilin? Siguro mas mababa na kasi nagalaw. Mas mababa. I see. Kasi nagalaw. Okay. So, mas preferred mo As it is. na as it is kahit may damage ang konti because of the PVC. Yes, mas maganda. Preferred. Okay. So, kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang, depende sa collector yan, kanya-kanyang sasabihin niya na mas preferred niya ganito. Yung price mo ba, mahahag pa na? Pwede pa natin i-deal? Yes, pwede pa naman. Sige, let me think about it. Ayun, so kadigada. May part 3 to So, hanggang dito na muna. Magta-thank you lang ako sa'yo, sobra. Okay. Tsaka, yun kanina sinabi ko, hindi tayo naka-record na siyempre, I was skeptical before. Okay. So, isa to pinadala ko, pero very professional at talagang kung hindi nyo kilala yung mga coins nyo, talagang dalhin lang dito. Yun. Yan, kanarinig nyo na. Yun. Highly recommendable. Thank at you, napaka nice person. Salamat po. Sige po, ma'am. So, thank you. Good luck. Good luck dun sa inyo. And hopefully, I will be back. I will be back. Decision. Tsaka may iba pa kayong coins. I will be back. Inaabangan natin yun. Sige, ma'am. Thank you po. Ayan, thank you very much. Thank you.